Quezon Province. Welcome natin si Sister Sally. Welcome po sa gawain ng Jesus Living Gospel Empowerment. Okay. So, ngayon ay pagtatapos ng ating kayo lang ito matapos, no? Kayo magtatapos ng buwan, kayo na magtatapos itong ating serye ng February topic natin o theme na identity. Kasi bukas ay magsisimula na naman yung March theme natin na purpose. No? Purpose. So, identity muna. Let us pray. Manalangin po tayo. Amang Banal, maraming salamat sa inyo pong mayamang grasya sa hapon ito. Salamat sa pagkakataon na nakapag-alay kami ng pagsamba sa iyong pangalan. Pangalan na karapat-dapat sambahin. Dahil walang ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit na sukang ikaligtas ng lahat. Maliban sa pangalan ng Jesus. Amen. Kami naman ay nagpapasalamat dahil muli kami nakapag-alay ng pagsamba sa Kanya. Amen. At ngayon, ang aming mga puso ay handang-handa na tanggapin ang mga inilaan mong salita, binihi. Ang salita mo ay buhay. Kaya kung ito ay tumubo, ito ay mamunga at manatili ang mga bunga nito. Amen. Pagpalain niyo po ang lahat at ang lahat ng pagpapalang tinatanggap namin ay dadaloy din sa mga mahal namin sa buhay. Paligtas din po sila katulad ng pagliligtas po sa amin. Amen. Salamat po at gamitin po ang inyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, topic natin ngayon ay created for purpose and impact. Kita nyo sa pagtatapos natin ng identity ay parang ini-introduce na rin natin yung susunod natin theme for next month, no? Which is purpose. Nilikha para sa layunin. Nilikha na magdala ng impact sa ating panahon. Maraming tao ang ginugugol ang kanilang buhay sa pagtatanong, what am I supposed to do with my life? At anong nyo ba yan sa buhay niyo? Yes! Ano ba ang dapat gawin ko sa buhay ko? Marami po, they chase careers, they chase positions, platforms, and recognition sa pag-aakala na ang purpose ng buhay ay eventually appear, magpapakita. Pero na-frustrate ko sila when activity increases without clarity. Dami natin ginagawa, pero hindi malinaw ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Kaya sabi ko nga, purpose will eventually appear, but frustration comes when activity increases without clarity. Yes. Pagod ka na, ang dami mo lang ginawa, pero hindi malinaw ang dahilan kung bakit mo ginagawa. Ano ba ang ginagawa mo? Amen. The problem is not lack of opportunity. It is lack of identity. Amen. God never assigns purpose before establishing identity. Amen. Kapag ang tao ay nagpumilit na i-discover ang purpose ng buhay na hindi na unawaan kung sino tayo sa Panginoon Jesus, nag-burn out po tayo. Diba? Maliban sa nag-burn out tayo, we compare ourselves. Buti pa sila. Bakit hindi ako maging katulad nila? Or,
we feel insignificant. Wala namang say-sayat ang buhay ko. Hindi Amen. naman kasing halaga ng buhay niya. Correct. Correct. But Scripture teaches us a divine order. Amen. Ano po ang divine order? Identity first, then assignment second. Maunang identity, bago ang assignment. Amen. Huwag nating hanapin ang ating identity sa ginagawa natin. Yes. Amen. Diba? Amen. May identity na tayo bago pa natin gawin yung mga ginagawa natin. Kaya ang mauna po, identity first, assignment second. Sabihin ka natin, Identity first, assignment second. you were created not only to exist, Amen. but to make an impact and reflects God's design. Yes. Amen. Amen ba doon? Amen. Ang New Testament Bible repeatedly shows that God defines who His people are before telling them what to do. Si Apostol Pablo, sinabi niya sa mga believers na sila ay God's workmanship. Bago niya i-describe na ang isang workmanship ng Diyos ay gagawa ng good works na inihanda ng Diyos para sa kanila. So, hindi po yung good works ang magbibigay ng ating identity. May identity na tayo, kaya tayo gumagawa ng good works. Kasi yung resulta ng ating identity. Tama? Amen. Maliban kay Pablo, si Pedro, si Peter, he declares the church identity as ano? Chosen and royal priesthood before calling them to proclaim God's praises. Amen. Amen. Na ang resulta ng ating pagiging chosen and royal ay mag-proclaim ng praises sa Diyos. Amen. Amen. Amen? Amen. Hindi na magpo-proclaim ng praises to God para masabi ikaw ay chosen. Correct. Resulta ng identity mo as chosen ang magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya nyo lahat ng nakakilala sa Panginoon, nagkatry ang heart na magpuri sa Kanya. Diba? Kasi pagka sinave ka ng Panginoon at hindi mo nilolong, ano ba yung nilolong? Yung hinahanap, yung ganitong mga gawain, something wrong. There's something wrong. Yes. In God's economy, purpose flows out of identity, not pressure. Ang purpose natin ay bunga ng ating identity. Amen. Assignment is the expression of our identity, not a replacement for it. Amen. Isa sa pinaka-greatest confusion ng maraming believers at maraming tayo ay guilty party dito. We are trying to do for God without knowing who we are in God. Naintindihan niyo yun? Amen. Yan ang malaking dakilang sources ng confusion sa lahat, sa maraming mananampalataya. We are trying to do for God without knowing who we are in God. Amen. 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 Yung busy tayo sa lahat ng napakarami natin ginagawa para sa Diyos, pero hindi natin alam kung sino ba tayo sa Diyos. Amen. That's the big problem. Yes. Marami activity, sabi nga, laging nasa kingdom, pero hindi pa nakita yung king. Di ba? Laging nasa church, pero pag tinanong mo, bakit ka lagi nag-church? Hindi napapasama lang ako sa kanila eh. Mababaw. We go to church, we worship God, because yan ang byproduct ng ating identity. Alam natin kung sino tayo. Kaya yung ginagawa natin, alam natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa. Amen. Activity without identity leads to exhaustion. Pagod. Dami ng ginawa ng pagod, pero hindi alam kung bakit niyang ginagawa, yung nakakapagod niyang ginawa. Amen. In the first place, kaya tayo napapagod
Sa ginagawa natin sa Panginoon, kasi hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa in the first place. Alam niyo ito, hindi ko pagpapagod ito. Hindi nakakapagod, mahalin ang Diyos. Kung kayo ay nagsawa ng mahalin ng Diyos at napagod na kayong mahalin ng Diyos, kawawa naman tayo. Amen. Diba? Siya mismo hindi siya napapagod tayo mahalin. Nakakapagod ba tayo mahalin? Kasi tayo on and off. Unpredictable tayo. Kaya nakakapagod tayo. Pero kahit na nakakapagod tayo mahalin, hindi siya napapagod na mahalin. Yan, kaya activity without identity leads to exhaustion. Ano pa? Leads to insecurity. It leads to comparison. Pero kapag ang identity ay settled, ang ating purpose ay nagiging focused, ang ating purpose ay nagiging effective. Tinawag tayo ng Diyos hindi para makipag-compete, makipagtunggali sa tao. Correct. Tinawag niya tayo para mag-contribute, mag-complement sa tao. You were not created randomly. Hindi ka nagkataon lang na nung sabihin ni Lord, may ipapanganak na babae, ikaw yun. At hindi niya alam kung ano mong hamon. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ka random. Diba? Yun yung sabi ng random. You were not created randomly, and you were not created aimlessly. Kung i-create ka ng Diyos, alam niya ang layunin mo na. Diba? You were created with intention. Pinag-aksayahan ka na ng panahon. Hindi mo negative word yung pinag-aksayahan, no? Nagbubugol siya. Kung ngayon ay Google, doon naman ay bubugol. Hindi siya gumugel. Bubugol siya ng panahon to create us. May intention ng Diyos. Alam niya, hindi ako random, hindi ako aimless to create ng Diyos. Ako ay intentional. Ako ay intentional. Kasi maliban sa He created us intentionally. He created us and He designed us. Dinisign tayo ng Diyos. And He gave us a destiny. Kaya message nito mga kapatid, in a fear